Pumanaw na si Romeo Acop, kinatawan ng Antipolo City 2nd District, matapos dumanas ng medical emergency sa kanyang tahanan. Siya ay 78 taong gulang. Ayon sa ulat, natagpuan si Acop na walang malay sa kanyang silid bandang 12 minuto pasado alas 10 ng gabi, ika-20 ng Disyembre. Agad siyang isinugod sa ospital ngunit binawian ng buhay 56 minuto pasado alas 10 ng gabi, sa kabila ng agarang medikal na intervention. Sino nga ba si Romeo Acop? Bago makilala sa kanyang veteranong kongresista at representante ng ikalawang distrito ng Antipolo City, si Acop ay ipinanganak sa Sudipen, La Union. Nakapagtapos siya ng kanyang pag-aaral sa Military Science at Military Training sa Philippine Military Academy bilang parte ng Magiting Class noong 1970. Noong 1986 naman, nakuha niya ang kanyang Bachelor of Laws sa Jose Rizal University, kung saan nakapagtapos din siya bilang cum laude. Bago pumasok sa politika, naglingkod si Acop sa Philippine National Police, mula 1994 hanggang 1995, itinalaga siya ni dating Pangulong Fidel V. Ramos bilang Criminal Investigation Service ng Philippine National Police, kung saan may ranggo siyang Chief Superintendent. Isa sa mga kilalang operasyon na naganap sa kanyang paninilbihan dito ay ang Kuratong Balelenggang, na kilalang grupo sa pagnanakaw sa mga bangko noong 1995. Kabilang si Acop sa mga nasampahan ng Ombudsman, ng kasong pagpatay sa kinikilalang 11 miyembro ng Kuratong Balelenggang, mula sa nangyaring shootout ng kapulisan, na isinagawa ng Anti-Bank Robbery and Intelligence Task Group, sa Commonwealth Avenue, Quezon City, noong Mayo taong 1995. Marso taong 1999, ibinasura ng Regional Trial Court ang nasabing kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Enero taong 2001, nagretiro si Acop sa PNP. Ilang dekada ang nakalipas, taong 2010, nanalo si Acop bilang representante ng ikalawang distrito ng Antipolo City, kung saan naupo siya hanggang 2019, at muli, noong 2022 para sa ika-4 niyang termino. Isa pa sa pinakakilalang investigasyon na hinawakan ni Acop ay ang confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong 2024, kung saan si Acop ang nagtaas ng tanong sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office ng Commission on Audit hinggil sa personalidad ni Mary Grace Piatos, at ilan pang mga kaina-hinalang mga detalye at liquidation na isinumite na acknowledgement receipts ng OVP. Ayon sa Philippine Statistics Authority, walang lumabas na kahit anong record ng isang Mary Grace Piatos sa kanilang ahensya. Sa Kongreso, nagsilbi si Acop bilang chairperson ng House Committee on Transportation at vice chairperson ng House Quad Committee, kung saan naging aktibo siya sa mga pagdinig at panukalang may kinalaman sa kaayusan, transportasyon, at pananagutan sa pamahalaan. Inilalarawan si Acop bilang tahimik ngunit tapat na kasapi ng National Unity Party, na itinuturing na ikalawang pinakamalaking partido sa House of Representatives. Sa mahabang panahon ng kanyang panunungkulan, naging matatag siyang boses sa mga usaping pambatas at disiplinado sa trabaho. Kamakailan na may isa si Acop sa miyembro ng National Unity Party 249 na sumuporta sa ethics complaint kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga dahil sa kanyang disorderly behavior bilang lingkod bayan. Sa kasalukuyang 20th Congress, iilan na lamang ang natira sa orihinal na pamunuan ng Quad Committee. Kabilang dito si Acop at si Bienvenido Abante, na kapwa kinilala sa kanilang karanasan at pamumuno.